Hilton. Amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Trouble in paradise na ba ang iyong relationship? Dahil lagi kang babad sa social media? Alam mo ba na ang sobrang paggamit ng social media ay nakasisira ng relasyon? Ayon sa isang psychologist mula sa Center for Marital and Sexual Health ng South Florida, naaapektuhan kasi umano ng social media tulad ng Facebook, X, Instagram at TikTok ang koneksyon natin sa bawat isa. Sa sobrang paggamit ng social media ay nagkakaroon ng pagkalito sa pagitan ng digital intimacy at true intimacy ang mga couple. Sa katunayan, itinuturo ang Facebook bilang isa sa mga dahilan sa likod ng 1 out of 5 divorces sa Amerika ayon sa pananaliksik ng Loyola University Health System. Sinesegundahan din ito ng isang pag-aaral na pinublish sa Computers in Human Behavior na nagsasabi na ang mga taong hindi gumagamit ng social media ay 11% na mas masaya kumpara sa mga magkarelasyong gumagamit nito. Gayunman, lumalabas din sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Benny Hodgson ng Oxford Internet Institute ang media multiplexity o ang pagkakaroon ng iba't ibang communication channels ay katumbas din ng tibay ng relasyon ng magkasintahan, lalo na ngayong age of online social media. Pero syempre, iba pa ito sa mga pagkakataon na nahuhuling nangangaliwa si partner gamit ang social media. Kaya naman payo ng dating expert na si Dr. Wendy Walls, para maiwasan ng love attention deficit ay mag-post ng picture kasama ang partner kahit paminsan-minsan at iwasan ang private messaging sa ibang tao. Parte na nga ng ating daily life ang social media. Pero kahit ganoon ang sitwasyon, ugaliin pa rin na mag-disconnect sa online world at magkaroon ng koneksyon sa totoong mundo. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Komentaryo sina Henry Uri at Balansyado. Basta balita, DZRH, Balansyado. Basta komentaryo, DZRH, Balansyado. DZRH, Balansyado, Balansyado. Magandang hapon at narito na po ang ating mga balansyadong headlines. Piso bahagyang nakabawi kontra dolyar. PNP at NBI inatasan na ipatupad na ang arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Paglilitis ng Senado kay VP Sara Duterte, maaaring umpisahan sa July 6. Senator Cheese Escudero pinasasagot ng ombudsman sa flood control scandal. No el senaryo pinalutang ni Senator Amy Marcos. Ilang opisyal ng DPWH at contractors kinasuhan ng Department of Agriculture dahil sa 94 million peso ghost farm to Market Road. Dalawang bata natagpo ang patay sa loob ng isang kotse sa Cebu. Mananaya mula sa Morong Bataan wagi sa 115 million peso jackpot sa Lotto 655. At yan ang ating mga balansyadong headlines. Ngayon naman para sa detalye ng ating mga balansyadong balita. DZRH, Balansyado. Bahagyang nakabawi ang piso laban sa dolyar ngayong Huwebes mula sa record low na 61 pesos and 74 centavos. Nagsara ang palitan sa 61 pesos and 58 centavos. Malakas na inumpisa ng piso ang trading sa 61.5 pesos hanggang kalagitnaan ng trading sa 61 pesos and 45 centavos. Gayunpaman, nabigong ituloy ng piso ang momentum kung kaya't nagsara ito sa 61 pesos and 58 centavos sa bawat dolyar. Samantala, inatasan na ang PNP at NBI na ipatupad ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa batay sa kautusan ng International Criminal Court. Ito ang inanunsyo ni Justice Secretary Frederick Vida matapos sa tanggihan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ng kampo ng mambabatas laban sa ICC warrant of arrest. Ayon sa kalihim, dahil nagpasa na ang High Court, wala nang rason upang hindi ipatupad ang kautusan na ulihin si De La Rosa. Kasabay nito, nagbabala si Vida sa mga nagkakanlong sa senador na maging sina ay mananagot sa batas dahil sa
kasong obstruction of justice at harboring a fugitive. Sa botong 951, tinanggihan ng Supreme Court ang kahilingan para sa TRO at status quo ante-order na iniharap ng mga abogado ni De La Rosa. DZRH, balansyado, balansyado. Samantala, nanindigan si Justice Secretary Frederick Vida na pugante sa batas si Senator Bato de la Rosa at dapat nitong harapin ang kaso sa International Criminal Court sa The Hague sa The Netherlands. Itong binigyan diin ng kalihim kasunod ng pagkumpirma niyang pwede nang arestuhin ng law enforcement agencies anumang oras o araw ang senador habang nasa Pilipinas ito at kahit hindi ito magtangkang umalis ng bansa. Giit pa ni Vida, obligasyon ng gobyerno na tulungan at makahanap ng hustisya ang umano'y mga biktima ng war on drugs na siyang ugat ng kaso ng mambabatas. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na iginagalang pa rin ng pamahalaan at ng ICC ang karapatan ni Senator De La Rosa. Pakinggan at panoorin po natin si DOJ Secretary Vida. Yesterday, the Supreme Court did not issue a temporary restraining order. Neither was a status quo ante order was issued. But the main case is still pending with the Supreme Court. Fourth, the arrest warrant is enforceable. Based on all these four basic premises, I would like to confirm, one, that the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Samantalang handa at nakaalerto ang buong pwersa ng Philippine National Police para arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulla matapos kumpirmahin ng DOJ na maaari na ngang ipatupad ng mga lokal na otoridad ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay Remulla, hindi lang ang unang inanunsyong 10,000-man task force ang kikilos, kundi ang lahat ng 225,000 na kabuang tauhan ng PNP. Gayunman, sinabi ng kalihim na susundan nila ang lead ng DOJ pagdating sa nasabing usapin. Samantala, inatasan na ni PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr. ang Maritime at Aviation Security Group na higpitan ang pagbabantay sa mga exit point ng bansa. Kasama na po dyan ang Southern Backdoor upang mapigilan ang posibleng pagtakas ng senador palabas ng Pilipinas. DZRH, balansyado. Nakaalerto ang Bureau of Immigration o BI laban kay Senadora Bato de la Rosa. Sabi sa DZRH News ni Immigration Spokesperson na Dana Sandoval, wala sa record nilang lumabas ng bansa ang senador. Pero kung maiispatan niya sa anumang paliparan o pantalan, agad nakikilos ang BI at may kipag-ugnayan sa kinauukulang ahensya ng gobyerno. Paliwanag ni Sandoval, subject pa rin si De La Rosa ng Immigration Lookout Bulletin Order na inisyu ng Department of Justice noong May 14. Samantala, tahimik pa ang National Bureau of Investigation sa go signal ng DOJ na maaari nang ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Wala ng dahilan upang maantala o hindi ipatupad ang warrant of arrest laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang paniniwala ng isang legal expert matapos itanggihan ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court sa mambabatas. Sa panayam ng DZRH News, iginiit ni Attorney Domingo Egon Cayosa, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, na bago pa ibaba ng High Court ang desisyon ay may basehan na ang estado na ipatupad ang ICC arrest order. Ayon kay Cayosa, dahil sa pinakabagong ruling ng Supreme Court, inaffirm lamang nito ang valid grounds sa pagsisilbi ng ICC warrant. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Kahit bago nag-issue ng decision na yan o resolution na yan, ay pwede naman sapagkat the government in the conduct of its official function presume regular yun. So, kung walang TRO, tuloy lang dapat ang pag-enforce. So, ngayon, mas malinaw na kasi mismo na ho ang Supreme Court ang nagsabi na hindi nila pagbibigyan yung hiling ng kampo ni Senator De La Rosa na patigilin yung pag-enforce ng warrant of arrest.
Samantala, implied recognition o may tuturing ng pagkilala ng Korte Suprema sa warrant ng International Criminal Court ang hindi nito paglalabas ng temporary restraining order. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Cayosa na agad-agad maglalabas ng TRO ang SC kung sa tingin nito ay hindi balido ang warrant. Bagamat hindi pa umano na ilalabas ang kabuuan ng desisyon, ay kumpiyansa siyang napagdiskusyonan na ito. Pakinggan po natin ulit si Attorney Cayosa. Kaya nga hindi nag-issue ng TRO kasi that's the premise dun sa hindi pag-issue ng TRO. Kasi kung hindi kinikilala ng Supreme Court yung ICC jurisdiction o yung warrant of arrest, di nag-TRO na sana sila. Naglabas ka Meron agad. ako kasi silang mga naunang desisyon na kinikilala naman yung Yung ICC. continuing jurisdiction ng ICC at yung residual obligation ng gobyerno natin na makipag-cooperate sa ICC. Una rito'y binasura ng kataas-taasang hukuma ng hiling ni Senator Bato de la Rosa na TRO laban sa pag-aresto sa kanya. Nakatakda namang maghain ng motion for reconsideration ang kampo ng senador. Bumuelta ang pambansang pulisya sa akusasyon ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced ang mga inilabas nitong CCTV footage ng Senado. Ayon kay PNP Chief General Jose Malencio Nartates Jr., direkta sa source ang mga hawak nilang footage na may kaakibat pang timestamp. Sa kabila nito, sinabi ni Nartates na nananatili silang bukas sa mga independent expert validation at technical review. Ito ay para mapreserba ang tiwala ng publiko sa kanilang hanay sa gitna ng investigasyon sa shooting incident sa Senado. Samantala, heightened alert pa rin ang National Capital Region Police Office sa labas ng Senado kasunod ng putukan at kabi-kabilang kilos protesta. Sabi sa DZRH News ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, may mahigit 100 pulis sa paligid ng mataas na kupulungan ngayong umaga. Pero daragdagan na ito ng 150 ngayong hapon para tiyakin ang seguridad sa lugar. Nakahandaan niya ang hanay na tumugon sa mga posible pang pagkilos, lalo ngayong ibinasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa. Bili ng direktor sa kanyang mga tauhan, maximum tolerance pa rin ang ipatutupad upang maiwasan ang anumang tensyon. Hindi fugitive from justice si Senator Bato de la Rosa. Ito ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay ng mga paratang na itinatago o pinagtatakpan nila ang senador mula sa ICC arrest warrant. Sabi ni Senator Marcos sa panayam ng DZRH News, walang jurisdiction ang ICC sa bansa. Gito pa ng presidential sister, mai-implement lamang ito kung mayroong local warrant batay pa rin sa ating konstitusyon. Pakinggan natin ang senadora. Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ang proseso, pag foreign warrant, kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katwang ng Interpol ay yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC. Yung PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. At yan ang tinig ni Senator Amy Marcos. Samantalang ating oras, 5:19, magbabalik po tayong makalipas ang ilang mga paalala. Kami po ang inyong kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At sa pangalan ni Ka Henry Uri, ako po si Jos Cruzat. Magbabalik po tayong ating oras, 5:19. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo sa tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calafab
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
ating mga eksperto dito sa Expert Opinion. Ito ang TNVS, trending and fashion. Iba't ibang anggulo dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, sa entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pilipinas ang ating oras, 5:29. Balansyadong balita. Balansyado. Balikan natin ang ating mga balansyadong balita. Tiniyak ni Senator Amy Marcos na solidong-solido ngayon ang Senate Majority. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ng senadora na matatag ang samahan ng 13 miyembro ng mayorya. Sila lamang anya ang ginugulo para muling mabago ang mayorya dahil sa kanilang manipis na bilang. Ayon kay Senator Marcos, isa-isa silang kinakasuhan sa iba't ibang dahilan pero hindi umano matitinag ang kanilang grupo. Pakinggan po natin si Senator Amy Marcos. Hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-maya may bigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, syempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Robin, ayan, si Bato. Sino ba naman hindi kakabahan? Sang katutak na buntot ang sumusunod kahit saan ka pumunta.
Samantala, ibinulugar ni Senator Amy Marcos na may nilulutong no election at a 3-year term extension ng kasalukuyang administrasyon. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Senator Amy na ito ay sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS o pagpapalit ng konstitusyon. Ito ay panabla sakaling hindi lumusot ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gayon din ang pagtaas sa 50 years na age requirement para maging kandidato sa pagkapangulo. Narito po ulit si Senator Amy Marcos. Kung hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala kang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasal na nila ang CONAS, saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension, no-el, extension ng 3 taon. Tapos, papaltan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Samantala, nasuhula ng mga congressman na bumoto ng pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ito ang tahasang sinabi ni Senadora Amy Marcos. Sa programang Damdaming Bayan, diretsahang binanggit ni Marcos na bukod sa 200 million pesos na suhol at mga proyekto, may pangako din umano sa mga mambabatas na walang magaganap na eleksyon sa 2028 dahil sa isusulong na charter change. Pakinggan natin muli si Senator Amy Marcos. Bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ang flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Wag kayong mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Hindi umano iniisip ni Senator Amy Marcos ang posibilidad na maging vice presidential candidate ni Vice President Sara Duterte matapos lumitaw sa mga survey para sa 2028. Ayon kay Senator Amy, dapat hanapin ni VP Sara ang talagang makatutulong sa kanya. Binalikan din ng senadora ang nangyari noong 2025 midterm elections kung saan siya ay panghuli sa senatorial race at tumuntik pa umano malaglag. Una rito naglabas ng hypothetical survey ang Octa Research kung saan nanguna ang Robredo Tulfo tandem kontra Sara Amy. Dinamay pa ako. Muntik-muntikan na nga ako ng last election. May voice clip ba yun? Okay. Pa-play naman po. Dahil napakahirap ng politika ngayon, hindi ko iniisip yun. Kailangan hanapin talaga ni VP Sara yung makakatulong sa kanya. Yun ang importante. As a matter of fact, parang hindi na nga pinag-uusapan sino yung magiging Pangulo. Layo-layo niya sa survey. Kahit may ibang survey dyan na hindi ko na pangangalanan, naging racket na yata yung mga survey na yan Pero ang maliwanag, malakas siya. Ang tanong ngayon, sino ang magiging VP? Samantala, inaasahang mag-uumpisa sa July 6 ang paglilitis ng Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, ang naturang proposed schedule ay tinalakay na ng iba pang kasamahan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi ni Tulfo, magsasagawa ng regular sessions ang kapulungan sa umaga bago isunod ang impeachment trial sa hapon na hanggang gabi mula Miyerkules hanggang Biyernes. Samantala, ngayon pa lamang ay ipinahayag na ni Tulfo ang pagtutol ng minorya sa posibilidad na payagan si Senador Bato de la Rosa na bumotong sa impeachment proceedings kahit siya ay wala physically sa loob ng Senado.
Pinagpapaliwanag ng Ombudsman si Senator Francis Cheese Escudero patungkol sa di umano'y pagkakadawit ng kanyang pangalan sa flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, inaasahan ang pagsusumite ni Escudero ng counter affidavit mula sa naturang aligasyon. Sinabi ni Clavano na nasa preliminary investigation na ang reklamo laban sa naturang senador. Ipinahayag ng Assistant Ombudsman na uusad sa susunod na stage ang kaso sa oras na matanggap ng opisina ang counter affidavit ni Escudero. Samantala, ipinaalam ni Clavano na nasa preliminary investigation na rin ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez para sa kaparehong flood control scandal. DZRH, balansyado. Patong-patong na kasong katiwalian, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty ang kinakaharap ng mga matataas na opisyales ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa multi-million peso ghost projects. Bunton-buntong mga dokumento, ang mga ebidensya ang dala ng mga abogado ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na naghain ng kaso sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Ay kay Secretary Laurel, 8 farm-to-market road projects na may kabuang halaga na humigit kumulang 94 million pesos ang nasayang sa pondo ng gobyerno dahil ang mga ito ay pawang mga multo o gawa-gawang proyekto. Pakinggan at panuurin po natin si DA Secretary Laurel. Pinuntahan ko mismo yung mga yan earlier or late last year at wala talaga. Zero. Wala kang makita. No structure? Ghost project? Meron siyang daanan, panlakaran na dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat. At yan po ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel. Kabilang sa mga inirereklamo ay kinabibilangan ni na District Engineer Rodrigo C. Larete, Project Engineer Joel M. Lumugdang, OIC Assistant District Engineer Michael P. Awa, QA Officer Jafel C. Faunilian, Acting Finance Chief Zar Ryan S. Ubungin, mga private contractor na sina Leonila P. Orhel ng RDF Construction, Maligama o Maligamama L. Medtamak ng Masulot Construction at iba pang kinatawan ng 8 pang construction companies. Sa iba pang mga balita, 2 bata ang natagpo ang patay sa loob ng isang nakaparadang sasakyan sa Naga City sa Cebu. Ayon sa lokal na pulisya, unang napaulat na nawawala ang 2 bata na kapwa 7 years old Lunes ng hapon bago natagpuan ng Miyerkules bago magdilim. Batay sa kuha ng CCTV, huling namataan ang magkaibigan na pumasok sa loob ng isang garahe sa Barangay Tuyan. Sa kasagsagan ng paghahanap, natagpuan ang 2 bata na nasa loob ng isang sedan at wala ng buhay. Patuloy ang investigasyon sa naturang insidente. DZRH, balansyado. 5:38 na po ng hapon. Nako, if it's meant to be, it's meant to be, Diyosa. Napakaswerte naman itong isang betor na to. Baka kamag-anak natin to. hindi ako pwedeng magmaktol kasi hindi naman ako tumataya. Inunahan mo naman ako. Sa mga tumataya dyan ako, sorry na lang po. Huwag yung isang betor mula sa Morong Bataan ng 115 million pesos na jackpot prize sa Grand Lotto 655 draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nitong Miyerkules, Mayo 20. Ano ba ang maaari nating bilhin sa 115 million pesos? Diyosa, grabe, no? Bahay, kalaking lupa. Halaga. Bahay at lupa, talagang napaka-mature mo na mag-isip. Kung si Don yan, magpapaayos na ng kisame yan. Oo nga, tingin siyang ganun eh. Opo. At yung iba naman dyan ay mag-travel na, di ba? Pero dapat dito sa waging betor na to ay pag-ipunan. Ayan, ipunin niya. I-invest niya. Inegosyo, yes. O kasi blessing yan. Nakuha ng betor ang tamang kombinasyon na
4108 45 27 09 tapos 10 na may kabuo ang jackpot prize na 115,358,791 pesos and 80 centavos. Renound off lang natin, 115 million. Pero meron pa palang sobra na 358,000. Samantala, hindi pa rin napanalunan. May chance pa tayo, Josa. 18,546,872.34 pesos na jackpot prize ng Mega Lotto 645 matapos walang nakakuha ng tamang kombinasyon na 16, 45, 11, 32, 23, and 37. Buhay pa. Pwede pa tayong tumaya, Josa. Go, go, go. Sa iba pang mga balita, si Bak sa pwesto ang 2 pulis na naka-assign na sa Campo Crame makaraang pangalanan sa Napolcom bilang mga sangkot umano sa panunuhol sa kaso ng missing sa Bungeros. Kabilang dito ang isang opisyal ng center na may ranggong police major at ang mismong spokesperson ng PNP Highway Patrol Group na may ranggong police lieutenant. Ayon kay PNP spokesperson na Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mayroon umanong warden na nangangasiwa ng secret meetings sa pagitan ng complainants at mga nakapiit na police officers. Bukod sa warden, nasangkot naman umano ang spokesperson ng HPG sa bribery at obstruction of justice. Ito ay matapos niyang allocate ang mga kaanak ng buwanang financial assistance ng hanggang 40,000 pesos kapalit ng hindi pagdalo sa court hearings. Pansamantala namang grounded o suspendido ang mga operasyon ng SF-260 Marchetti aircraft kasunod ng pagbagsak ng eroplano nito sa Tuba, Benguet kahapon. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, suspendido din ang anumang pagsasanay gamit ang parehong sasakyang pangpapawirin. Pero tuloy pa rin ang training ng mga sundalo at aviation students gamit ang iba pang uri ng aircraft habang nagpapatuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Kinilala ng Philippine Air Force sa mga nasawing biktima na sina First Lieutenant Ruth Angelica Pasos na siyang instructor pilot ng bumagsak na eroplano at Second Lieutenant Cherky Embudo na isang aviation student. Galing noon sa San Fernando Air Base sa Lipa, Batangas ang 11 unit ng SF-260 na patungo sana sa Baguio City bilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Subalit 10 lamang ang nakarating sa naturang destinasyon. Tiniyak naman ni Basco ang buong suporta ang ibibigay ng Air Force para sa pamilya ng mga nasawing biktima. Personal naman na naghatid ng tulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bayan ng Obando, Bulacan sa ilalim ng programang Bawat Bayan na Makikinabang. Sa kanyang mensahe, binigyan din ng Pangulo na layunin ng programa na ilapit ang serbisyo ng nasyonal na pamahalaan sa mga komunidad sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na opisyal gamit ang Local Government Support Fund. Sa naturang aktibidad, nasa 2,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas na tuloy-tuloy na ipapamahagi kada 2 buwan o 6 na beses sa isang taon. Habang pinagkaalooban naman ng 200,000 pesos ang bawat isa sa 11 barangay. Kalahati ng pondo ng bawat barangay o 100,000 piso ay inilaan para sa edukasyon kung saan 55 presidential scholars sa bayan ang makakatanggap ng tig 20,000 pesos para sa kanilang pag-aaral. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang taunang Brigada Eskwela at ang Yakap at Kalinga Health Caravan ng Department of Education sa Obando Central School sa Bulacan. Bahagi ito ng paghahanda para sa nalalapit na pagbubukas ng klase kung saan nakikiisa ang mga guro, magulang at mga lokal na opisyal sa paglilinis at pagkukumpuni ng mga silid-aralan. Bukod sa paghahanda ng pasilidad, sinaksihan din ng Pangulo ang medical mission na nagbibigay ng libreng laboratory services at gamot para sa mga estudyante at guro. Batay sa opisyal na kalendaryo ng DepEd para sa school year 2026 hanggang 2027, nakatakdang magsimula ang mga klase sa June 8, 2026 at magtatapos naman sa April 8, 2027.
Pinalawig ng NGCP ang yellow alert sa Visayas Grid mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 mamayang gabi. Ayon sa NGCP, dahilan sa extension ang mas mataas na forecasted system demand at ang kawalan ng supply mula sa mga malalaking coal plants sa Visayas. Pumalo na sa 2,486 megawatts ang peak demand sa grid habang nasa 2,668 megawatts lang ang available capacity nito. Ito na ang ikaapat na araw ngayong linggo na isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid. Ang ating oras, 15 minuto bago po mag-alas 6 ng gabi. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala. Kami pong inyong kabalansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Ouyong. At ako naman po si Josa Cruzat. Magbabalik po tayo, 5:45 na po. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiberxers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, this is Happy C and you're watching Scene Zone. Mga revelation ng nag-iisang inang reyna ng K-pop. We announced 7 p.m. show. 6:30 na, walang tao sa buong Araneta. Mamatay-matay ako. Parang every show naman. Except yung mga hindi ako really am so against ticket scalping. Sobrang ganda, nakalimutan ko i-press record. Anong sagot mo sa mga mahilig manghingi ng ticket? Okay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon,
Dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali. Pinas ang ating oras, 6 na minutos bago po mag-alas 6 ng gabi. Balanssadong balita, balanssadong issue.
DZRH. Balansyado. Nagbabalik po ang DZRH Balansyado. Live po tayo dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Pasalamat din po muna tayo kay Josa Cruzat, ating nakasama kanina sa ating unang parte ng programa. Pero ngayon ay busy muna siya sa news center. Iba talaga no? Pagka ang daming mga roles sa buhay. Ngayon po ay siya ang aming executive producer naman. Nagtatatawag ng mga reports. Pero syempre bago yan, meron po tayong makakausap. Kumusta po ang ating mga kababayan na mahilig mag-travel? Summertime na naman and I'm sure marami sa ating mga bakasyonista, ayan, sana all, ay nakaplano na po, o diba? Kung hindi naman po may mga iba na gusto po na advance, ayan, advance po silang mag-book ng flights, mag-book ng hotels, o diba? At pinaplano po talaga ang masayang itinerary para sulit na sulit po ang ating bakasyon at ang ating gagastusin. So tamang-tama, meron pong good news ang ating mga kaibigan po from the Hotel Sales and Marketing Association o HSMA. Unang-una sa lahat, syempre, kausapin muna natin sila, tanungin natin, kumusta po ba ang turismo sa bansa? Marami pa rin po ba ang mga kababayan natin na nagbo-book ng mga hotels? Ayan, pinaprioritize pa rin po ba ang ating mga local destinations dito po sa Pilipinas? Nasa linya na po natin via Zoom ang the Director for Membership, SOS lead din po siya. Ang SOS po ay Summer Online Sale. O, nakarinig ng sale yung iba medyo, ano yan? Siya po ang SOS lead, Hotel Sales and Marketing Association, HSMA, si Ma'am Maria Celeste Tet Romualdo. Hi Ma'am Tet, I think this is not your first time na ma-interview sa DZRH, tama po ba? So welcome back sa ating programa. Yes, correct, Karen. Thank you so much for inviting me. I'm happy to be back in your program. Yes, usually po nagkakasama po tayo Ma'am Tet pag Sabado. Pero ngayon medyo ibang ating schedule. Okay, so pero okay lang yan. Ibig sabihin it's a different market din. So Ma'am Tet, first and foremost, could you tell us ano po ba ang Hotel Sales and Marketing Association o HSMA? Okay, this is an organization of hotel sales and marketing leaders, which is envisioned to provide training for our sales practitioners in the country and to help our members, which are all DOT accredited hotels and resort, to sustain the business and increase the revenue. Tama so maganda meron po kayong mga katuwang magkakasama po ang ating mga hotels at syempre sales and marketing po kailangan natin yan para of course makita din ng ating mga kababayan yung mga available services, yung mga available na rooms and of course mga activities na pwede nilang gawin sa mga properties po natin Pero Ma'am Tet, kumusta naman po ang ating mga hotels? Ngayong may crisis po tayo, tumataas po o hindi naman po bumabagsak ang palitan ng piso sa dolyar lately, and then also may crisis din po sa enerhiya. So how are we coping yung mga kababayan po natin sa hotel industry? Actually, Karen, we are very pressured now with all these challenges that, aside from crisis, weakening peso, increasing na yung ating mga utility costs. So we're doing our best really to be afloat of this challenge by actually inviting our local Filipinos to support our local hotels and resort. Because every trip kasi will help the hotel, will help the community around it. So far naman, despite the decrease in occupancy in some of our properties, we still have very active travelers, especially yung mga millennial and Gen Z travelers natin. Very active sila ngayong summer, and they always go to destination that they can right away share online. Yun kailangan talaga maipopost online, di ba? Tsaka pang-distress na rin kasi nila, stressful na nga ang buhay, di ba Miss Tet? Dami nating inaalala, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gasolina, diesel, tapos yung weakening peso pa natin against the dollar. So ang daming issues, may mga issues pa sa Senado. Ano ba yan? That's right. Kaya kailangan talaga Karen may travel din. It's one of our needs for mind. And not only the younger one, even
especially us, even the older guests needed to relax and enjoy as well. Tama yan. So, every year, meron po tayong SOS, yung summer online na sale po natin. And we talk about this sa ating programa sa KKK every Saturday. So, is this also one of your initiatives? Pero although every year po siya, ano po ang relevance nito ngayon, given yung context nga na may crisis, we have to think very hard, we have to really know kung saan natin dapat ilagay, invest, kumbaga, yung ating hard-earned money when we travel, Ms. Tet. Okay. Because of the crisis, ang mga travelers natin ngayon, naging practical, naging value conscious. That's why the hotels, some hotels have experienced dip already in terms of their revenue and occupancy. There has been some events that were postponed or deferred or canceled, and it is already affecting our industry. That's why our association, the Hotel Sales and Marketing Association, came up with conceptualized the summer online sale so that we can help our member properties increase their revenue and, increase their cash flow, which is much needed during this crisis. Oo. So, gaano ba kalaki ang target po natin na mabenta o di naman kaya ay target natin ng mga vouchers, ma-generate na vouchers for this edition po ng HSMA SOS campaign po natin, ma'am? Actually, we're targeting 10 to 15 million, Karen. At least malaking tulong to sa mga properties for their cash flow. Currently, we are at 8 million already and we still have now is May 21, we still have 9 days to go. We extended it up until May 31. And actually, this is the perfect platform for our Filipino travelers to buy online because they can get a very discounted promotions and packages which they can enjoy not only during summer because the vouchers are valid for a year or so, so they can book at their preferred time at a much discounted rate. So ito yung masasabi kong sulit yung ating pagbayad. Nabanggit niyo, Ma'am Tet, na yung SOS ay hanggang sa katapusan lang, tama ba? May 31. Yes, until May 31. So that's why let's maximize this period to get the best deal available. Okay. So the rates for our properties sa mga hotels and mga resorts po natin, special rate po ito. Kumbaga available lang po ito during the duration of the sale. Tama po ba, Ma'am Tet? Yes, correct. The promos are available only to this website, hsma.org.ph, and only to this period. So they cannot find it anywhere else. That's why this is, I would say, the best deal that they can find during this period. So after the 31st, pag June na, ay balik na po ba sa dating rates natin, Ma'am Tet? Well, the vouchers, the promotions will no longer be available by the end of May. So while there are still vouchers, please grab it na. Ayun. And have some time to enjoy with family. As you mentioned earlier, with all the stress around, diba? We need time to relax and have wonderful moments naman with our families. Correct. Nabanggit mo rin sa unang parte ng ating pag-uusap, Ma'am Tet, na yung mga Filipino travelers, iba na yung priority nila. Let's say kasi nung pandemic, when you started all these promos, ayan, malaking tulong po ito. At the same time, ngayon po may panibagong krisis, So, yung ating mga Filipino travelers, nag-iiba po ba yung mga priorities nila when they want to travel? Or is it still the same? It's still the same in a sense that they still prefer, of course, yung mga beach and island destination, pool and naturescape. But now, we've noticed in the industry that they are more cautious. The lead time is usually short, and they prefer, some of them prefer flexible booking because a lot of things can happen. Yes. So they want that, they have the flexibility to adjust the dates or get to their preferred period. How about yung mga activities? Kasi alam natin na
nakaka-attract din sa ating mga hotels and resorts if hindi ka lang sa hotel room mo magsistay, di ba? So dapat you have to offer something extra, something exciting habang nandun ka. Tama po ba, Ma'am Tet? Right. A lot of our hotels are offering value promotion. So not only hotel accommodation, some of them offer wellness package. Some of them offer breakfast, airport transfer. So it's all in baga. When you stay in a hotel, nandun na lahat. Tama. And at the same time, you can explore the area. But there are also travelers who prefer naman to just stay within the city because at least they don't have to spend for the airfare. So we have a lot also city staycation offerings on our promotions. Okay. And then, why do we want our kababayans to stay in the Philippines? Unahin muna ang ating domestic tourism. Marami nagsasabi na mas gusto nila mag-abroad na lang to travel abroad. Pero maganda ang ating bansa, di ba, Ma'am Tet? Ano po ba, why is it important for us na unahin po muna natin ang ating bansa? Okay. First and foremost, a lot to offer. There are a lot of destinations that are really worth visiting and exploring. Okay, second is for every trip we make, we create jobs, we create opportunity, and we help support the community around. Tourism is one of the sector in our government that generates job for our fellow Filipinos. So during this crisis, I think it's just important that we support first our local community and industry. Yan, ang ganda, no? At sana tulungan nga natin lalo na sa mga panahon na ito. Oo. So, Ma'am Tet, let's go back to the HSMA Summer Online Sale. What are your tips before going online and looking for vouchers, looking for great deals? Ano po ba yung dapat na preparation natin? Aside from, of course, dapat yung budget nandyan na, di ba? I would suggest really whenever you travel, you plan ahead so that there's a lot of you can have time to compare the hotels, the offering, the inclusion, and more importantly, before you book, actually you check the booking actually requirement, if it requires full payment, if it's required, if the booking is refundable, cancelable, so that you will not feel shortchanged, diba, if you have changes. And very important, book lang to the trusted booking platform or the official hotel website. There's a lot of scam also going on. Yes. So mas stressful yon, di ba, kung mas-scam naman tayo sa pagbubook. So, paano natin malalaman na hindi scam, na legit? Just go to the official website. Tama po, no, Ma'am Tet? Official website of, let's say this one, our association, hsma.org.ph, and if you want naman to go directly to the hotel, to the official hotel website or social media page, be alert of the red flags. Like if you see a promo that's too low, yung lagbagsak presyo, di ba? Medyo magtaka ka na because it can be a scam. And if you see promotions na walang official hotel number, or a site that is asking you to transfer payment into a personal account, then you have to be careful with that. Yes, okay. And then also, ilan na po pala ang ating mga members, mga kasama sa HSMA, Ma'am Tet? We have around 150 hotels and resort members in our association. These are all Department of Tourism accredited properties. If you book with a DOT accredited hotel, you can be assured of the safety, security, and standards when you visit. Alright, so any other siguro last reminder sa mga hahabol po, kasi ano bang petsa ngayon? Today is the 21st na po, but you still have time. Yung ating website, we can still book 24 hours. Tama po ba, Ma'am Tet? Or is it open lang for 8 to 5? Actually, you can buy the vouchers 24/7. Okay, so you can buy the vouchers, and then once you purchase, you will receive like the confirmation and the voucher. And when you book to the hotel, you can just call the hotel separately to confirm. So, within the voucher validity to confirm. Yes. So yeah, we have 9 days. So I hope our fellow Filipinos will
really continue exploring our country first. Tama yun. And yung mga balikbayan pala, kunyari, kasi napapakinggan nila tayo sa DZRH, Luzon, Visayas, and Mindanao, and also via our online platforms. So, ibig sabihin, pati sa mga kababayan po natin, mga OFWs, mga OFs, o Overseas Filipinos, can they purchase and then use it when they go back here in the Philippines, maybe to go on vacation with their family and friends? Yes, certainly, Karen. Actually, anywhere naman you can access the website of the Hotel Sales and Marketing Association. So, ayun. Yeah, yes, definitely they can. They can avail of it. And of course, the payment methods are very flexible, tama po. So, depende yan sa property. Yes. Well, when they purchase the voucher, they can pay on the website. There's a payment link, which is a safe payment link for them to pay for the voucher. So, and then they will, of course, encode their credit card. But it's actually a very safe payment gateway because it's embedded on the SME website. And also, you can use yung ating mga via QR codes, yung mga ganyan po, Yes, GCash, all types of credit Paymaya. card, GCash, Paymaya. So, all are accepted Ayun. on the payment gateway. Napaka-convenient na talaga, no? Wala ka na talagang po problemahin. Very safe. Yes, Very safe. oo. So kahit nasa computer ka or nasa laptop, cellphone, you can do it. Right, Ma'am Tet, any message sa ating mga loyal listeners and televiewers? At syempre sa mga kasamahan na rin natin sa HSMA. Okay. Once again, HSMA invites everyone to continue exploring and supporting our local tourism through the summer online sale by purchasing and checking our promos on our website, hsma.org.ph. Every trip help communities create opportunities and strengthen the tourism industry. So please, watch more. And for everyone to enjoy and explore our country as well. Thank you. Ayan po si Ma'am Ted. Ma'am, saan po pala kayong property connected? Okay, I work as the general manager of the Linden Suites. It's one of the 4-star hotel here on Ortigas. So if you are in our area, please feel free to visit us. We have a lot of promos also for staycations. Ayun. O, di ba nakapag-promote pa si Ma'am sa Linden Suites? Thank you, Karen. Ayan, thank you very much. At ang ganda ng background mo, Ma'am. Parang gusto ko pumunta dyan. Beach time. O, di ba? Thank you, Ma'am Tet. Thank you very much for your time. Okay, thank you. Ayan po si Ma'am Maria Celeste Tet Romualdo. Siya ang Director for Membership and SOS Lead Hotel Sales and Marketing Association. And of course, General Manager na rin po dyan po sa may Linden Suite sa Ortigas. O, diba? Alright, so sa mga magta-travel po dyan, don't forget, 9 days to go. Ang lapit. Pero pwede ba po kayong humabol? I think there are so many vouchers still available. Ayan po, sa HSMA Summer Online Sale Campaign. Hi din kay Miss Gemma and Sir Mark. Ayan, sabi nila, Filipino travelers can visit hsma.org.ph/SOS to purchase your vouchers. Okay, extended until May 31, 2026. Thank you, Ma'am Gemma, at mabuhay po kayo. Magbabalik po tayong makalipas ang ilang mga paalala. Ang ating oras sa 12 minutos makalipas ang 6:00 ng gabi. This time check is brought to you. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa mental.
Plastic number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee-joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fapcon. Galalala Fapcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. DIY photoshoot ideas para sa first birthday ng inyong baby. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang first birthday ay maituturing na isa sa pinakamahalaga at espesyal na milestone ng inyong baby. Pero sa kabila ng pagiging special day nito, hindi naman kailangang mabutas ang bulsa ni ng mommy at daddy. Gawin pa rin itong memorable sa tulong ng DIY photoshoot. Una riyan, keep it simple and straightforward gamit ang mga nauusong number balloon na pwedeng ilagay sa tabi ni baby with matching cake. Pangalawa, uso rin ang pagko-collage ng photos kung saan pwedeng pagsunod-sunurin mula sa first month hanggang 12-month-old picture ni baby. Pwede rin namang outdoor ang gimmick para fun in the sun ang dating ni Chikiting. Pero kung isang pet lover ang inyong anak, bakit hindi subukang isama si Doggy sa tabi ni baby? Cute din kung bihisan ito as little man o little lady. Lagyan lamang ito ng grown-up accessories na kukumpleto sa look. At syempre, hindi mawawala ang matchy-matchy looks kasama ang buong pamilya. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras, 6:17. Balansadong balita, balansadong issue. DZRH, balansyado, balansyado. Nagbabalik po ang DZRH Balansyado. Live pa rin po tayo sa DZRH News Television at DZRH Radio. At bago pong ating mga reports, naku, nasa pool ng pinakamainit na heat index na 51 degrees Celsius ang Cuyo, Palawan. Kumusta po kayo dyan sa mga listeners at televiewers po natin sa Cuyo, Palawan? Ako, keep cool lang po ha. Ito'y sinundan ng Apari, Cagayan at Sangli Point sa Cavite na tinamaan naman ang heat index na 48 degrees Celsius. Diyos ko, dahil init nito. Ayon sa Pag-asa Weather Bureau, nasa 56 o 56 na lugar sa buong bansa ang tinamaan ng dangerous level na heat index ngayong Miyerkules. Nasa 47 degrees Celsius naman ang naranasang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan, habang 46 degrees Celsius ang tumama sa Gian na Eastern Samar, nasa 44 degrees sa Pasay at Manila o Pasay City dito sa lungsod dito sa
NCR, 43 degrees sa Mandaluyong City at 42 degrees Celsius naman sa Quezon City. Ayan, nako, ingat-ingat po ha sa ating mga senior citizens, sa ating mga kababayan na may sakit. Ayan po, medyo hanap po tayo ng paraan para hindi po tayo sobrang mainitan. Ang ating oras 6:19, narito na po ang ating mga reports. National Bureau of Investigation, laging handa, parang mga Boy Scout Gisela, laging handa na tugisin si Senator Bato de la Rosa. RH15 Giselle Ricafort, ibalita mo yan Giselle. Ms. Faye, lagi raw nakahanda yung National Bureau of Investigation na tugisin si Senator Bato de la Rosa. Ito yung iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa ambush interview dito sa tanggapan ng NBI sa Pasay. Siniguro ng direktor yung kahandaan ng Bureau kasunod nga ng go signal ng DOJ na maaari nang ipatupad yung arrest warrant mula sa International Criminal Court. Pero tumanggi si Matibag na kumpirmahin kung naglunsad na ng manhunt operation yung NBI laban sa senador. Nang tanongin naman kung negatibong simulan yung operasyon ngayong araw, sinabi ni Matibag na lagi naman daw positibo yung kagawaran. Nangako ang direktor na maglalabas ng opisyal na pahayag yung kagawaran tungkol sa direktiba ng Justice Department. Pakinggan natin. Nag-launch na kayo, sir, ng ano? Hindi ako nakapag-launch Lagi namang ready NBI. Oo. Pero ano natin Sir, kailan mag-launch ng manhunt operation? Will receiving a statement. Ginagawa na ha? Ginagawa ko na. Sir, negative pa po today. Ha? Anong negative? Positive kami Sir, may meeting ka? Sir, may meeting ka? Sir, may meeting ka? May meeting ka, sir? Ngayon, may date kami ng asawa ko. We'll come out with a statement. Thank you. Okay? We'll give you a statement. Ingat po, Direk. Nahaharap si Senator De La Rosa sa kasong crimes against humanity doon sa International Tribunal kaugnay nga ng war on drugs ng Duterte administration. 3 araw nagtago si Bato sa Senado hanggang sa magkaputukan yung Senate Sergeant at Arms at ang NBI noong May 13. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort. Buti pa si Attorney Matibag may date kasamang misis, pero anong petsa pa lang? Ano pa lang ngayon? Midweek, ika nga Thursday, o diba? Sana all. Yan ang sinasabi nating life-work balance para hindi ma-stress. Thank you Giselle. Samantala, live din mula sa Caloocan, itong si Caloocan 3rd District Congressman Dean Asistio, ayan, inireklamo sa Ombudsman dahil sa umano'y ghost at overpriced na flood control projects. RH5 Val Gonzalez, ibalita mo yan Val. Ms. Karen, inireklamo sa Office of the Ombudsman si Caloocan 3rd District Representative Dean Asistio. Ito ay may kinalaman sa manoy 79.2 milyong pisong ghost at overpriced flood control projects sa kanyang nasasakupan. Kasong graft, malversation at falsification of public documents ang isinampalaban kay Congressman Asistio. Ang complainant ay si dating Caloocan City Mayor Ray Malonzo. Kasama rin sa kinasuhan ay si Department of Public Works DPWH District Engineer Ruel Umali at 6 na iba pang mga kontraktor batay sa 27 pahilang reklamo. Sa kabila umano ng naaprobahan, napuntuhan at naipatupad, karamihan sa mga proyekto ay ghost o hindi naitayo at ilan dito ang substandard. Kabilang din dito ang 2 flood control projects na nagkakalaga ng 19.2 million pesos at 6.7 million pesos sa Barangay 187 sa Tala at ang 11.7 billion pesos na halaga ng road construction project sa Barangay 159. Sabi ni Malonzo, overpriced din ang 9.7 milyong pisong halaga ng rehabilitation ng isang covered court sa Barangay 187 na ang halaga lamang dapat ay mula 150,000 hanggang 300,000 pesos. Matatandaan na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre 2025. Kabilang si Congressman Asistio sa 18 mga mambabatas at DPWH officials na pinangalanan ng contractor na si Curly Discaya na umano'y kumukubra ng 10% kickback sa implementasyon ng mga flood control projects. Ako si Val Gonzalez, DZRH, na sa Pilipinas,
Una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzalez. DZRH, balansyado. Lifetime validity naman at libreng ID ng mga persons with disabilities o PWDs isinusulong sa Senado. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Huwag nang dagdagan pa ang paghirap na nararanasan ng mga PWDs o persons with disabilities. Ito ang panawagan ni Senator Mark Villar kasunod ng kanyang inihay na Senate Bill No. 2134 na naglalayong gawing libre at may lifetime validity ang mga PWD identification cards para sa mga kwalipikadong may permanenteng kapansanan. Sa record ng National Council on Disability Affairs, may 2.5 milyong Pilipino ng rehistradong persons with disabilities sa bansa. Gayunman, marami pa rin sa kanila ang nakararanas ng hirap sa pagkuha ng mga benepisyo at serbisyo ng pamahalaan dahil sa mga problema sa registry system at paulit-ulit na rekisito sa dokumentasyon para mag-renew ng ID kada 5 taon. Sa ilalim ng panukalang batas, hindi na kailangan mag-renew kada 5 taon ng mga PWD na may permanenteng kapansanan at titiyakin ding libre ang pagkuha ng lifetime validity PWD IDs. Nakasad din ng permanenteng kapansanan ay kailangang sertipikado ng Municipal o City Health Office at beripikado ng Local Social Welfare and Development Office. Ang sistema ng PWD ID ay pinatutupad sa ilalim ng Republic Act No. 9442 na nag-amyenda sa Magna Carta for Persons with Disability upang magbigay ng karagdagang proteksyon at benepisyo para sa mga PWD. Ang PWD ID ang patunay upang makakuha sila ng mga benepisyong ipinagkakalob ng batas tulad ng diskwento sa pagbili ng gamot, transportasyon, pangunahing bilihin at iba pang serbisyo. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Adpaa. Samantala, provincial government ng Northern Samar at 2 universidad isinusulong ang Teach for Peace program para sa mga batang nasa conflict areas. RH34 Jane Bantayan, ibalita mo yan, Jane. Nakipagtulungan ang provincial government ng Northern Samar sa 2 universidad, ang University of Eastern Philippines at Philippine Normal University upang isulong ang Teach for Peace program. Pinunduhan ito ng UNESCO Asia Pacific Center of Education for International Understanding. Nang layunin, tulungan sa edukasyon at mabigyan ng psychosocial support ang mga kabataan ng Kauswagan Village. Ito ay ang housing unit ng mga former rebels dito sa lalawigan ng Northern Samar at matulungan ng mga kabataan na nasa iba pang lugar dito sa probinsya na apektado ng insurgency o karahasan. Binigyan din ni Northern Samar Governor Harrison Chua na pangunahing hamon ng mga kabataan mula sa mga conflict areas ng lalawigan ang edukasyon at trauma sa ng mga enkwentro o mga karahasan. Ang pagtutulungan ng provincial government at Durang University upang matugunan ang literacy gap ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga learning materials na dinisinyo naman para sa isang holistic at community-based na isang pamamaraan ng pagtuturo. Ipapaunawa sa mga bata ang pakikipagkapwa-tao sa ilalim ang mga ito sa psychosocial interventions upang matulungan ang mga bata sa pagpapahayag ng kanilang emosyon. Sa pagpupulong ng mga guro at eksperto na nasabing programa at ni Governor Harrison Chuan, ibinahagi ng mga ito ang kanilang paghahanda sa learning materials. Nagkaroon ng pilot testing ang proyekto sa Kablangan Elementary School sa bayan ng Mondragon, Northern Samar at naging epektibang pagpapatupad nito. Ayon kay Governor Chuan, patuloy niyang susuportahan ang programang nagbibigay ng pag-asa, kaalaman ng nasabing mga bata. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, magpamigay na po tayo ng 500 pesos in GCash sa ating DZRH Kring Kring Panalo promo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! At nasa linya na po natin, possible winner, si Kim Lazaga ng
Quezon City. Hi Kim, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po. Hello, saan ka sa Quezon City, Kim? Barangay Obrero, Quezon City po. Barangay Obrero. Mainit na mainit ba ang panahon dyan? Maalinsangan at madikit-dikit? Opo. Kami po yung nakaraang taong nasunugan po. Ay, naku, ano ba yan? Kumusta naman na kayo ngayon? Nakalipat po ba kayo ng tirahan o nakabawi na? Nakalipat naman na po. Nakalipat na. Buti naman. Ayan na, Kim, para manalo ng 500 pesos in GCash, sagutin mo lang ang katanungan na to. Anong himpilan ng radyong kauna-unahan sa Pilipinas at numero 1 po sa Luzon, Visayas at Mindanao at of course sa Barangay Obrero sa Quezon City, Kim? DZRH po. Ayun, correct ka dyan, Kim. Maraming salamat. Manatiling laging nakatutok sa DZRH. Congratulations, Kim. Maraming salamat po. Ayun, sila pa yung nasunugan noon. Buti nakabangon naman. Ganyan tayong mga Pilipino laging palaban, no, diba? At resilient tayo. Ang ating oras 6:29, hanggang dito na lamang po tayo. Magbabalik po bukas ang ating programang DZRH Balansyado. Dito lang po sa DZRH Radio at DZRH News Television. Sa ngalan po ng aking partner na si Ka Henry Uri at sa lahat ng bumubuo sa DZRH News Center, sa ating technical at sa TV. Ako po si Miss Karen Oyong. At ang topic po ni Atty. Rina Seco, pwede bang isilbi sa abogado ang warrant of arrest? Naku, magandang question ito. Tatalakayin yan sa DZRH Usapang Legal kasama si Atty. Rina Seco. Susunod na ang ating oras. 30 minutos makalipas po ang alas 6 ng gabi. Bye! Ang oras na yan ay hatid sa Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Happy C and you're watching Scene Zone. Mga revelation ng nag-iisang inang reyna ng K-pop. We announced 7 p.m. show. 6:30 na, walang tao sa buong Araneta. Mamatay-matay ako. Parang every show naman. Except yung mga hindi ako. Really am so against ticket scalping. Sobrang ganda, nakalimutan ko i-press record. Anong sagot mo sa mga mahilig manghingi ng ticket? Okay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite